We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Kapugso may hapon, ining 1 Western Visayas. Sadsaran sa kamatuoran kag wala sang ginadampigan. Ako si Eden Prietos live gikan diri sa GMA Bacolod Station. Magadulong sa inyo sang komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan. Ako si Caitlin Revilla, live sa GMA Iloilo Station. Oh, good luck sa inyo da. Mahina at tubtob wala sang supply sang tubig ba o maeksperiensyahan sa pinakabahin sang Metro Iloilo. Maintenance activities sang bulk water supplier isa sa mga rason sa kakulang sang supply sang tubig. Ini ang gitutukan ni John Sala live sa Banwa sang Oton, Iloilo. John? Adrian, Kate, water is life. Gani importante ang tubig ilabing na subong nagsugod na ang El Nino. Apang pila ka mga lugar sa syudad kaga probinsya sang Iloilo ang ginakulang sa supply. Magluwas sa pagkaong tubig ang nagapangunang kinanglanon sang pamilya ni Nanay Marcy diri sa Banwa sang Oton. Gani amo na lang ang iya pagtipon sang tubig sa tion nga magmayo ang tubod sang ilang gripo. Mabudlay kun way ka tubig nga napreparar kay kun ano kag ano wala ka gamiton. Base sa anunsyo sang Metro Iloilo Water District, umpisa alas 11 karon sa gabi tubtob alas 2 buwas ang kaagahon, maka-experience siya sang low to no water ang Banwa sang Oton bangod man sa patigayunon nga network diagnostic sang Metro Pacific Iloilo Water, agud nga masiguro nga wala sang may mga nagataga sa mga linya sang tubig. Laban-laban ang mga gamit, adlaw naman, mga 5 may klase. Pag-ako sang MPIW, may pila ka mga lugar sa syudad kag probinsya sang Iloilo nga maka-eksperyensya kung kaisa sang maninit o kung wala sang tubig bangod sa kakulang sang supply. Ilabi na nga may problema ang syudad sang Iloilo. Suno sa MPIW, nagapatigayon sang maintenance activity sa ila pasilidad ang Metro Iloilo Bulk Water nga isa sa mga supplier, rason nga apektado ang supply sang tubig. Yung water treatment plants nila are undergoing maintenance and also technical preparations for this. So yun yung minsan na nakaka-affect sa pagkakaroon ng low to no water supply. Dugang sini, may mga tion man nga ang mga lugar sa luwas ng syudad ang maka-eksperyensya sang kakulang sang supply sang tubig, bangod ang supply nga para kung tani sa ila ang gina-augment anay sa Iloilo City. Apang kung mag-establish na ang supply sa syudad, balik naman sa normal ang supply sa probinsya. Because since nagkaroon nga tayo ng typhoon, so mataas yung turbidity, so marami silang mga pumps na inaayos para matreat nila yung water more effectively. So ang timeline nila, I think, based on their information sa amin, is from this month until the next month. Base sa datos ng MPIW sa distrito sang Molo kag City Proper, yara sa 2,000 ka mga service connection ang apektado. Samtang 5,000 to 6,000 naman sa distrito sang La Paz kag Lapuz. Tuwa ka mga water suppliers ang ginakuhaan sang MPIW. Ang flow water nga nagahatag sang 20 million liters ang tubig kada adlaw kag Metro Iloilo Bulk Water nga nagahatag naman sang 50 million liters per day. Apang bangod sa maintenance activities ang Metro Iloilo Bulk Water, yara lang sa 20 to 40 million liters ang ginahatag sini. Sa piyak sini nagpasaling naman ang water distribution utility nga nagapangita sila sang solusyon agon hindi matamaan ang mga konsumidor ilabi na sa pag-umpisa sang El Nino. So what we are just trying to do right now is to really configure the network so that everyone can have available water in a certain time of the day. And then also we augment it through our tanker deliveries to inject it dun sa system nila. So yun talaga yung magagawa lang namin as a distribution company. Of course, these challenges, especially this coming El Nino, it's a problem nating lahat. Because we also need your help to conserve more water. Kate, isa man sa mga rason suno sa Metro Pacific Iloilo Water kung nga nagahinay ang supply sang tubig, kung ginakulang ang supply sang tubig, among nagadata nga kaso sang illegal connection. Gani panawagan sa Metro Pacific Iloilo Water sa publiko nga likawan na ang illegal connection kag magpa-konekta legal sa ila opisina.
Kate? Madamo nga salamat, John Sala. Mga puso, sa Bacolod City naman, odd-even scheme kontra traffic ginaduso sa Undok ukon United Negros Drivers Operators Center yung ipatuman sa mga tradisyonal ukon dumaan nga jeepney units. Pero pila ka mga driver, hindi pabor sa lihok. Yaring balita ang aton gintutungka. May bit-bit nga proposal si Diego Malacad sa iya pagbalik bilang presidente sa United Negros Drivers and Operators Center ukon Undok. Para sa iya, maayo ko nung ipatuman ang odd-even scheme sa mga nagabiyahe sa traditional nga jeep. Sa syudad, agud mahagad-hagan ang trapiko. So enjoy ang aton driver, less pa ang traffic sa community. Kaya ang mabiyahe Lunes, ang 1, 3, 5, 7, kag 9. Pagka Martes, 2, 4, 6, 8 naman. Every other day lain nga mga salakyan ang nagabiyahe. Dako ang income ka driver. Apa ang grupo nga Bacod Incorporated. Wala nagapabor sa susisyon ni Malacad. Sa Batila, ang modernized jeepney ang dapat limitahan sa pagbiyahe. Servisyo gid na sa aton nga mga driver is because nasubong lang gani nga pito na ya ka adlaw ang biyahe sa aton nga mga traditional jeepney drivers. Kinakulang pa how much more sa an event ya mag-apat na lang kadlaw ang aton nga biyaheon. Dako ginaya nga solusyon. Paghangkat ni Malacad, kung hindi maayong isusyon, ano be ang maayo nga obrahon? Hindi nila makita ang realidad kung hindi naton pag-eksperimentuhan. Puros lang sila kritisismo, wala man sila sa posisyon. Dapat ma-propose ka man. Diri sa barangay Handumanan, sa lugar mismo ni Malacad, naghugpong ang pila ka mga driver sa pagpamalabag sa susisyon sang ila mismo upod sa grupo. Wala sila kuno nagapati nga solusyon ang susisyon ni Malacad. Bangod kun matigayon, wala kuno traffic, pero wala naman kuno kwarta. Sige pa buhay ka karon kun may kabataan ka karon nga ginapabalunan ka ginasagod mo karon kundi makuha nga naman. Why na ni puy-puy subong kay tungod sa kapigadon ta. Hindi ka nak-extra. Kaya ang driver na lang perminte mo na lang mabiyahe kay pagbabasway man sa biyahe. Nagapanawagan subong si Malacad nga pamatian sang bitaw ang susisyon kag kun mahimo. Makapasakop sila sa Traffic Advisory Council sa syudad. Nagpasalig naman si Bacolod City Mayor Albi Benitez nga tun-an ang iya susisyon. Opo, Kenil Casillo, Adrian Prieto, 1 Western Visayas. Magutod nga baryos nga subject sang ginpatigayon nga raid sang Pasig City Police ginkasuhan na. Magulutod nga baryos ginaalegara sang kapulisan nga naangot sa insidente sang robbery kag pagpangluthang. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang. Tigayon na nga napasakaan sang kaso sang kapulisan ang magutod nga Neptali Barrios kag Sergeant Jeffrey Barrios nga miyembro sang Philippine Army. Matandaan nga ginraid sang kapulisan ang balay sa magutod sa barangay Agtabo, Pasig City sa Agosto 12 sa diin na-recover ang nagkalinglaing nga armas, mga bala kag granada. So actually napailan na sila sa kaso after dito nga matapos ang pag-implement sa search warrant sa balay sa mga Barrios brothers, so particularly kay Neptali and Jeffrey Barrios. So, ang kaso nga sa pag-violation sa illegal possession of firearms at the same time sa explosive sa mga ammunition, pati kayo nga na-file against sa ila. Una na nga ginpasakaan sang kaso nga multiple attempted murder ang magutod matapos nga maangot sa strafing incident sa barangay Braulan, San Enrique sang July 30 sa diin nasamara ng 4 ka persona. Sa pagpangusisa sang Iloilo Police Provincial Office, imbulbado man ang mag-ululutod nga Barrios sa nagkalain-laing nga krimen. Ang isa pa nila nga utod nga si Ricky Barrios ang napreso sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Dumayari din sila nga mga nga kaso sa robbery, no? Tapos dumayari man nga mga sa shooting, no? Nga mga important nila sa tira sa San Enrique, sa Pasig, kag may mga information kita gagsipan niya mga lugar. Samtang nagapabilin sa IPPO ang 34 ka miyembro sang operating team sang Pasig City Police. Lakip na ang hepe nga si Lieutenant Colonel Aaron Palomo. Samtang nagahulat sa resulta sang investigasyon sa ginaaligar sang pamilya nga planted ang mga na-recover sa raid. Upoy Kirumal Porquia, Zen Kilantang, 1 Western Visayas. Mga puso, nasapwa naman sa isa kabakante nga lote nga sakop sang barangay Santa Cruz, Murcia Negros Occidental ang isa kalalaki nga lapsag nga wala na sang kabuhi.
Sunod sa Rizan, isa ka residenteng nakakita sa lapsag. Nga ginabanta, 6 ka bulan. Nakaputos ini sa lampin kag nagaangot pa ang pusod sini. Gilayo naman ini ginhatagan sang disente nga lubong. Ginapangita na sa Kaprizan ang ginikanan sa lapsag nga posible nagbili sa lugar. Ginpasakaan na sang kaso nga rape ang mga ginatudlo sospek sa pagpanghimulo sa isa ka 15 anyos nga dalagita sa Mandurriao, Iloilo City. Suno sa Mandurriao Police, lakip sa ginkasuhan ng 4 ka mga lalaki, lakip na ang ginapayag anay boyfriend sang biktima, miyembro sang LGBTQ nga ginapayag nagpugong sa babae samtang ginahimuslan ini, kagang isa pa ka lalaki nga at large tubtub subong. Madumduman nga base sa panaysayon sang biktima, ginhagad ini sang iya anay boyfriend nga mag-inom-inom sa isa ka payag upod ang barkada sining kag didto natabo ang krimen. Nagapaydalom sa counseling ang biktima kag ang mga menor de edad nga suspect. SRA o Sugar Regulatory Administration nagpasalig nga magapabilin kuno sa 3,000 pesos kada sakong presyo sang kalamay. 85 pesos nga SRP sa refined sugar makabing nga bentaha para sa magagmay nga sugar planters. Yaring balita ang itutukan live ni Aileen Pedreso gikan sa Talisay City, Negros Occidental. Lin? Adrian, bilang sugar capital sang pungsod, nagapanghanda na ang mga sugar mills sa Negros Occidental sa pag-umpisa sa milling season. Ginalantaw karon sa Sugar Regulatory Administration nga may positibo nga epekto ang pagpaiway sa schedule sang milling season nga natala na kuntani sa Agosto. Agud mangin mas dako ang produksyon sang kalamay nga maproducer para sa tuig 2023 to 2024. Just to ensure our farmers, the SRA is a regulatory body. And all the sugar that arrives in the Philippines are classified as CN Reserve, and the power to convert it into domestic lies on the SRA board. Bangod sini, nagpasalig si Acting Administrator Pablo Luis Ascona sa sugar planters kag farmers nga mapabilin sa gihapon sa 3,000 pesos kada sako ang presyo sang kalamay sa pagbukas sa milling season sa Setyembre. May maayo man ini nga madulo sa baklanay sang refined sugar suno sa SRA, bagay nga bintaha sa magagmay nga sugar planters. So if the farmers are stuck at 60 pesos, then the refined retail is profitable at 85. So it will make everybody happy at the time. Positibo naman si Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga hindi makaapekto sa produksyon sang kalamay ang nagapadayon nga pagsaka sang presyo sang pila ka mga balaknon dala sang pagmahal sang presyo sang gatong. So I think production-wise, siguro we can expect better production than last year. You know, make sure the volume is just right, the timing is just right. Adrian, kaangay sang bugas, nagpasalig ang provincial government nga bastante ang supply sang kalamay sa probinsya. Adrian? Mahal yapon. Live hikan sa Barangay Dos Hermanas, Talisay City. Maraming salamat, Aileen Pedreso. 32 ka kaso sang ginaligar paralytic shellfish poisoning na record sa probinsya sang Capiz. Mga pumuluyo, ginaabisuhan nga likawan anay ang pagkuha kag pagkaon sa mga panginason. Inyang gitutukan ni Ashley Liza. Ginatutukan karon sang Capiz LGU ang mga ginasuspetsyahan kaso sang paralytic shellfish poisoning o kung isa kasahi sang sakit nga makuha sa pagkaon sang panginhason nga apektado sang toxin. Sa report sang Capiz PHO, 32 ka kaso sang suspected PSP ang nalista. 28 diri sa Banwa sang Pilar, sa diin isa ka 9 katuig nga bata nga lalaki ang gindeklara nga dead on arrival sa ospital. 3 ka kaso ang nalista sa Pontevedra, kag may isa man sa syudad sang Rojas. Pinakabata sa nasambitan nga mga kaso ang 6 katuig samtang 87 anyos ang pinakatigulang. Common sa sining mga kaso, sining 32, common sa ilatanan ang history of consumption o kung pagkaon sa green mussels o kung ang lokal na ito na ginatawag na panginason na taho. Pila lang sa mga nabatsyagan nga simptoma amo ang paglingin sang ulo, pagpalanuka, diarrhea, kag pagkadula sang sensasyon o kung paralysis sa kamot o kung tiil matapos makakaon sang kontaminado nga shellfish.
Suno sa BFAR copies, nagkuha na sila sang sample agud makumpirma kung positibo sa red tide toxin ang baybayon, partikular sa Banwa sang Pilar, sa diin nabalhag ang madamong akaso sang suspected PSP. Bali duha ka sample ang inkuha, no, ang sa water kag sa meat. So ang meat subong to ginpadala sa Manila. This day ginpadala sa Manila for confirmation if indeed red tide man ang nag-iyo. Samtang ginahulat ang resulta sang test, nagpagwa na sang advisory ang Capiz Provincial Government. Pagpaayo din na ipagpaliban na namon ang pagpagpangolekta, pagbaligya, at pagkonsumo sa mga panginason. Hasta na makita natin dito ina-isolated case lang o kung relevant din sa pagkabilugan ng estado sa bukos ng probinsya. Balita halin sa probinsya sang Capiz, Ashley Liza, 1 Western Visayas. Mga kapuso, ang GMA Network ang nagapangita sa mga aplikante para sa mga bakante nga posisyon. Sa mga interesado, pwede ka mo magpadala sang application letter kag resume sa Regional TV at gmanetwork.com. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Ad hoc committee ginpatawag ang anay Board of Directors kag Managers ng Iloilo City Government Multipurpose Cooperative. Mga may utang hindi gyapon absuelto apisar nga makabayad na suno sa Iloilo City Legal Office. Ini ang gitutukan ni John Sala. Ginsapol sa ad hoc committee nga nagatutok sa investigasyon na tuhoy sa mga ginapahayag anomalya sa Iloilo City Government Multipurpose Cooperative. Ang mga anay Board of Directors kag General Managers ang kooperatiba angot sa resulta sa ilang investigasyon. Sino kay Attorney Joseph Edward Areño ginpresentar sa ad hoc committee ang lista sa kabugusan nga utang sa mga natungdan nga opisyales kag miyembro kag ginatagan sila sang deadline sa pagpresentar kung paano sila makabayad sa ilang loan. We gave them a week from yesterday so that they can prepare their own payment proposal for considerations ng ad hoc. Apang paglaro ni Attorney Areño apisar nga makapasa sila sa ila proposal kag makabayad na sa ila utang ang mga natungdan, hindi ibuot silingon nga absuelto na sila. We expect those written proposal on August 29, 1 week. Then after that, surely kung wala gitsang may naghatag, we will just have to send out the demand letters na. I-due process mo na atong tanan. Ang committee reports ang gintukod nga ad hoc committee ang ila ay gasumiter sa Setyembre 1 sa padigayunon nga General Assembly sang kooperatiba. Upod kay Hans Disciato, John Sala, 1 Western Visayas. Mga puso, pila naman ka ma-page ang LGU sa Negros Occidental. Ginhak kag ginhimo sites ang mga kabastusan. DICT 6 may pahanumdom sa publiko. Yaring balita ng atong gitutuka. Ginhimo sumsuman sa netizens ang damlaglang ang Mascara Festival Facebook page nga may 90,000 ka-followers nga ginapatihan na hack. Na-post sa timelines ang page ang apatanan ka mga clips nga may pornographic content sa sunod pa lang sa 24 oras. Sunod nga na-hack ang page sang Cadiz City LGU. Pinakauli nga nabiktima sang hacker ang Ibi Magalon na LGU. Talalupang doon ang porn clips nga na-post ang kaangay sa videos nga na-post man sa Mascara Festival page. Sunod naman sa Public Information Office ng Banwa, ginatinguhaan nila nga ma-recover na ang account. Sunod sa Department of Information and Communications Technology, posible tuyo sang hacker nga magpangilkil pinaagi sa ransom money nga makuha sini sa page administrator. May iban man kuno nga hacker nga tripping lang nga magpangbiktima. Hacker gid man kita nga daw self-satisfaction nila bala. So hack an public page for their own personal na consumption. May ginapatigayon na nga internet kag media literacy agud maihibaluman ang publiko kung paano gamiton sa insakto ang social media kag makalikaw sa hackers. We have a cyber safety channel. It's a cybercrime awareness campaign
na ginaprovide natin sa mga young people. Also, we have our internet media information literacy training. This is for all the sectors. This is ang training natin, sir, regarding how to be safe online. Nagapanugyan man ang DICT sa mga mabiktima nga magpakig-angot sa NBI o CIDJ agon madakpa na posible sindikato sa likod sang malapnagon nga hacking. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Duwa ka bata patay sa separado nga aksidente sa motorsiklo sa Gimbal, Iloilo, kag Hamtik, Antique. Si Tess Ordales nakatutok. Ginbawian sang kabuhi samtang ginabulong sa ospital ang anong katuig nga bata nga babae ginabungguan sa motorsiklo sa barangay Balantad, Carlos, Fruto, Gimbal. Suno sa Gimbal, pulis upod sang biktima ang amay nga manugtabok sa dala na pang nagdalaga ni ginabungguan sa motorsiklo nga ginamaneho ni Alex Castañares Jr., residente sang pareho nga Banwa. Nagtabogin ang biktima nga nag-aagom sa fatal nga pila sa ulo samtang ang motorsiklo natumbaman kag napilasa ng driver. Ginkustodiya ng driver sa Gimbal Municipal Police Station kag natalana pasakan sang kaso nga reckless imprudence resulting to homicide. Pag-ulang gid siya sanda, ni tatay niya kapanaog sa tricycle. So nagtabok ini sila pero considering nga ang tatay may ginahakwat niya sa ako, ang bata ni nag-una tabok sa iya. So may nagapadulong nga nga motorsiklo, amo ni na dumugid ang bata. Patay man ang 7 katuig nga batang lalaki sa aksidente nga nalapakan sang 14-wheeler truck sa barangay Villavert Jimenez, Hamtik, Antique. Sunod sa Hamtik, pulis upod sang batang ialolo nga si Filemon Cordova sakay sa motorsiklo sa nabungguan sila sang nagasunod nga truck. Nahulog ang bata kag nalasak sang truck samtang nagtabog naman ang lolo nga panayon sa mga ginabulong sa ospital. Nagsungka ng driver nga ginkilala kay Jorly de la Peña, 47 anyos, sang barangay Badyangon, President Rojas Capiz. Upod kay Hans Desierto, Tess Ordales, 1 Western Visayas. Nag-throwback si Rocco Nasino kung paano siya nakasunod sa showbiz. Sunod sa aktor, mapayu siya kuntani agad magtrabaho bilang nurse pero sa ulihin nagdesisyon ni nga mag-audition sa Starstruck. And the rest is history. Unplanned man ang tanan pero happy ka raw si Rocco sa choice nga ginhimo. Isa ini sa mga bida sang The Missing Husband nga malantaw na sa Afternoon Prime. Confirmed nga 3 months na bilang couple si Derek Monasterio kag El Villanueva. Pero ang twist, masobra na kuno sila isa katuig nga may special treatment kag feeling sa isa kag isa. Happy man sila to share nga nakilala naman nila ang tag sa kapamilya. Balantayan ang ila upcoming series sa Kapuso Network nga ginatiguluhan makiling. Napawaw ang netizen sa behind the scenes na gin-share ni Miguelton Felix sa Instagram kung paano natigayon ng isa kasi sa Voltes 5 Legacy kung saan tama ka-intense ang fight ni Steve Armstrong. Proud na gin-share ni Miguel ang inhimo nga fight choreography, things you don't see behind the camera or behind the wall. Ang caption ni Miguel. Samtang yari naman ang mga eksena nga hindi mo dapat mamiss sa Voltes 5 Legacy. Ang Voltes 5 team masarangan ayhan ang beast fighter nga si Zunaizer, makasalbarayhan ang Bozinian Rebels. Inakagiban pa ang aksyon ng mga eksena ang bantayan sa Voltes 5 Legacy. Sa GMA Telebabad, pagkatapos ang 24 oras. Mga puso, nagbaskog kag isa na kabagyo ang LPA o low pressure area ang ginamonitor sa mag-asa sa sulod sang PAR o Philippine Area of Responsibility. Ulihi nga nasiplatan ng sentro sang Bagyo Gering sa kalayuan niya 300 kilometers sa silangan ni Bahayin sa Batanes. Nagapakadtong bagyo sa north-northwest portion sa kadisigon nga 15 kilometers per hour. Wala pa sang wind signal sa anuman nga bahin sang pungsod. Sunod sa pag-asa, madubong siyansa sini nga maglandfall apang posible nga magbaskog kag mangin typhoon. Padayon naman ang pagluntad sang hangin habagat nga posible nga magpabaskog pa sang Bagyo Goring sa mga masunod nga adlaw. Base naman sa datos sa Metro Weather, posible nga mangin maulanon sa isa sang Panay kag Negros provinces. May mabaskog man nga ulan sa Negros Occidental kag Capiz. Gani, mangin alerto sa baha ukon pag-usmod sang duta. May tsansa man nga mag-ulan sa nabiling nga bahin sa pungsod, Laki pang Luzon, pati man sa Mindanao.
Mga kapuso, yari pagid ang dugang nga mga bakante nga posisyon sa GMA Network. Pwede gid magpadala sang application letter kag resume sa Regional TV at gmanetwork.com ang mga interesado nga mag-apply. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Proseso sa pagbulos ang posisyon sa Iloilo City Council nga ginbakantehan ni Councilor Plaridel Nava magasugod kung madeklara na nga bakante suno sa DILG. Ini ang gitutukan ni John Sala. Ang masami mainit nga diskusyon kag debate sa Iloilo City Council ang nabayluhan sang haksanay sa sesyon kahapon sang aga. Ini kasunod sang formal nga pag-anunsyo ni Councilor Plaridel Nava sang iya pagbiya sa konseho. Sa iya privilege speech, ginpabutyag ni Nava ang iya pagpasalamat sa mga kaupod kag sa mga Ilonggo nga nagsuporta sa iya. Iya maginhangkat ang mga konsehal nga apisar wala na ini sa konseho, ipadayon sang mga iniya pagtrabaho para sa insyakto kag sa mga pumuluyo sang syudad. I wish you well. I wish all councilors here the best of life, the best of everything in life. I hope you can still have the courage to say no when it is necessary. You will have the courage to speak for the people, and you will have the courage to stand for the people. This is our legacy to them. I hope I have made one. I hope you will do the same. Suno sa Iloilo City DILG ang magapili sa mabulos kay Nava among political party sini nga PROMD base man sa Section 24 sang Local Government Code. It's the party and the party lang gid ang makaano. Kag requirement gid ang party nomination. Without the party nomination, the appointment would be considered null and void. Dugang panilim nga kung makahimo na sang rekomendasyon ng grupo kag madeklara na nga bakante ang posisyon, mag-aumpisa na ang proseso sa pagpungko sang mabulosan na bakantehan ni Nava. Once may appointment siya, ma-out lang siya, kag i-present niya ang iyang appointment sa may council, automatic makapungko na siya. Marumduman niya ginpahayag ni Nava ang desisyon sini nga mag-resign sa pwesto epektibo Setyembre 1 bangod sa plano sini nga mag-migrate kag sa ginapahayag sini kabudlay bilang oposisyon. Ginendorso sini kag sang iya partido nga PROMD ang iya utot nga si Sumakwel Nava Jr. nga mabulos sa iya. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga puso, base naman sa mga natipon nga ebidensya nagagwa subong sa investigasyon sang binabagang NPS nga klaro nga pagpang-hold up ang mayor nga motibo sang mga sospek nga sanday John Ray Casino. John Paul Hernandez o kung John Paul Fernandez kag Jonathan Santelia sa pagpatay sa maestro. Nga si Tony Lazaga sa Banwas ng Binalbagan, Negros Occidental sa tinalikdan ni semana. Pila lang sa basihan ang mismo pahayag sa mga sospek nga natripingan lang nila ang biktima nga natabuan na naog halin sa bus. Ila inigintuyo ang kawatan apang nagbato ini rason nga ginbono. Ginpasakan ng 3 kasospek nga sang kaso nga robbery with homicide. Samtang nadulong naman sa katapusan nga kapalawayan ang maestro. Kung ano yung nakita namon nga ebidensya, kung di siya nag-fit nga crime, mamon na siyang i-file namon. Swak din siya sa robbery with homicide. O kapuso, halong negosyante sa Bacolod City na biktima sa ginapatyan scammer. 40,000 pesos ang kwarta na taban. Yaring balita nga itong gintutuka. Isang babayi nga sa unang pagtanaw ni Inday Ruth nagabusong ang nagsulod sa establishmento. Luyog sa babayi nga magpa-cash in sang balor 4,000 pesos. Apang makapila ka beses nga wala ng tigayon ang transaksyon. Gani, gininsistir sa babayi nga siya nala mismo ang mauyat sang cellphone, agud lang tawon kung ano ang error. Sa gihapon, wala ng tigayon ng pila ka attempts sa rason nga nagwaan na ng babayi, nagpara sang tricycle kag nagsakay. Pila ka minuto sa nagligad, nakita ni Inday Ruth nga may 30,000 pesos nga nabuhin sa account. Nga ginsundan sang 10,000 pesos kag pila pagid ka mga transaksyon. Nga lunsay, successful cash transfers. Ang ginalantaw rason, posible na tiktikan sa nagabusong ang one-time password ukon ang authentication code sang biktima. Natukiba ni Inday Ruth nga isa lang siya gali sa malabang alisahan sa mga nabiktima sang nagapakuno-kuno nagabusong nga scammer. Nagpa-blotter na ini sa Police Station 7. Sisyon naman sa NBI Bacolod, formal ini nga mag-file sa ilas ng reklamo upod ang iban pa nga mabiktima. Ang panawagan ko sa mga biktima niyan, magpunta dito para maimbestigahan natin. Oo.
mag-file kayo ng complaint dito at we will act accordingly. Mahinto na yung based on the number na ginagamit na yan, na-hack nga yan. Sunod sa NBI ang natabo kay Ruth, makabig nga online o kon digital scamming. Nga isa sa may pinakadamo man nga report sa ahensya. Panawagan karon sa NBI sa mga nabiktima, magpadulong sila talatapan, kag mag-kooperar sa investigasyon, agud madakpan ang kawatan nga ginapatihan, nagabuso. Opo, Daniel Gasilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Mahimo ninyong malantaw ng episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Kag pwede man mabisita kay click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa ma-updated nga balita. Kag sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag subong man sa aton mga kapuso abroad. Madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mga puso, mag-isa kita kang hibaloon ang mga balita tungod Local News Matters. Ako si Eden Prietos, naghahatag importansya sa mga balita lokal. Sa ngalan sa bugos nga puwersa sang One Western Visayas News Team, ako si Caitlin Revilla. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.